Gemini, tignan natin kung ano yung mensahe sa'yo ngayong 2025. So, keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tears Bracelet, may kita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. And pwede nyo pong panoorin yung inyong other signs kung gusto ninyong mas buo yung mensahe sa inyo para ngayong taong ito. So, pwede nyo panoorin yung inyong Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Tignan po natin ano ba yung energy mo. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Nag-meditate nga pala ako bago ako mag-reading para sa inyo. So, ito yung mga na-pick up ko through meditation. So, meron dito, pwedeng bumibigat po yung timbang ninyo. For some of you, pwedeng may PCOS kayo. Yan, para yan sa mga babae. So, pwedeng hindi nyo po makontrol yung weight ninyo. So, pa-check po kayo sa inyong OBGYN. Tapos, actually, Gemini, ma-open yung third eye mo. Some of you, ma-activate siya. Ma-activate po yung third eye ninyo ngayong 2025. May magpaparamdam sa'yo. Actually, more on nafe-feel ko kasi nung nag-meditate ako, maraming nakasunod sa'yo. Hindi po lahat sa inyo ha, kaya nga po panoorin nyo yung inyong ibang signs. So, madaming sumusunod sa'yo ng mga spirits. Tapos, meron dyan specific na matatakot ka talaga kasi may patunog siya. Basta may parang mafe-feel mo or malalaman mo na nandyan siya kasi maririnig mo. Meron kang maririnig na tunog. Kunwari sabihin natin, keys, mga ganyan. Mga susi. Meron naman is chime. Ayan, meron din dito pwedeng yung kadena, ganun. Tumataas yung balahibo ko. So, ayan po, pwedeng may susunod sa inyo. Kaya, kung meron man kayong mga pupuntahan dito, na mga, kunwari, sa sementeryo, sa burol, daan muna po kayo sa ibang lugar para hindi nyo masama sa bahay yan. Or, kung may pinuntahan naman kayong isang bahay, wag muna po kayong dumiretso sa bahay ninyo pa uwi. Punta muna po kayo sa restaurant, ganyan, sa fast food chain, para naman po hindi ninyo nga masama sa bahay. Baka kasi may sumunod sa inyo dito, may sumama sa inyo. Tapos po, meron din dito, madalas kayong sisikmurain ngayong 2025. Kaya po huwag kayong magpapalipas ng gutom. Tapos meron nga dito, 3 times, more on 3 times kayong pabalik-balik sa hospital. It's either may bibisitahin kayo or pwedeng kayo mismo yun. So, yun yung mga nakita ko. No filter, yun talaga yung nakita ko. Hindi ko kayo tinatakot, pero ayan, depende na lang siguro kung may matatakotin nga dito. So, ayan po, tignan natin. Ano ba yung energy? Spirit guide, ano po ang energy ni Gemini? I-shuffle lang muna natin para mawala yung mga negativities. We have King of Cups. So, malakas talaga ang pakiramdam mo ngayong ngayong year na to. Mas dodoble talaga siya. Kaya nga sabi ko sa inyo, ma-open po talaga yung third eye ninyo. Ma-activate siya. Okay. So, kalmado lang naman po yung energy ninyo dito. Kalmado lang yung pinapakita ninyong energy. Tingnan po natin ano pa yung mensahe. We have 7 of Swords. Ayan nga. Kalmado, tahimik ka lang talaga dito. Even yung mga kilos mo, pag nagsalita ka, Gemini, mas malumanay ngayong ngayong taon. Siguro din dahil mas gusto mo na ng mas peaceful na life. So, tignan natin, okay, ano pa yung mensahe for you?
Spirit guide, mensahe pa po natin. For Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay. May mga secrets dito, no? Na marireveal sa'yo. And for some of you po talaga, sinasabihan ka din talaga dito na ma-open talaga yung third eye mo. So, hindi ko lang siya na-pick up through my meditation. Even sa cards mo, sa gabay mo, sinasabi din po yan. Madami ka din dito. Mamaya titignan natin kung ano yung mga ma-open, yung mga madidiscover mo, or dapat mong pagtuunan ng pansin na spiritual gifts mo. Sinasabi dito, no, na kung ano yung mga gagawin mo ngayon, very crucial talaga siya. Sobrang mahalaga po siya sa future mo. Kaya pag-isipan mo talaga yung mga kilos mo dito. Okay. Actually, marami sa inyo, no? Parang simula kay Sagittarius, Aquarius, and Virgo, tas sa'yo Gemini. Very fruitful din naman yung ano na to. No, harvest season mo rin ito. Harvest year mo rin ito. Itong 2025. Marami ding mga good things na mangyayari sa'yo dito. May yun nga lang, may mabibigat din talaga. No, pero may mga good things pa rin. So, tignan natin. Mensahe pa para sa'yo. Okay. May mga parang out of this world, out of the box ka na gagawin na mga decision. Ayan po. So, pwedeng lalabas ka. Mas lalabas ka sa comfort zones mo. Meron din mga short travels para sa'yo dito. Tingnan natin ano ba yung issue na paparating sa life mo. Tingnan muna pala natin ano pa ba yung mga pwedeng maganap pala. Mga pwede pa pong maganap spirit guide for Sagittarius. Meron tayong 9 of Wands. Meron tayo ditong the Tower. Okay. Parang ano to yung paglalagay ng protection or pagpoprotekta sa bagay na mayroon ka sa mga possessions mo. So, ingat po kayo ha. Pagdating sa inyong mga alahas, kung meron po kayo mga alahas, mag-ingat po kayo kasi pwedeng may kumuha niyan. Pwede rin sa lupa ninyo, sa bahay. So, make sure po na ayan, no? Sa bahay po, or yung bahay ninyo, okay yung titulo ng bahay ninyo sa nakapangalan talaga sa inyo at updated po yung tax. Kasi baka meron dito mabigla na lang kayo. Tignan natin ano pa yung mga issues. We have 10 of Wands. Ace of Cups. Ace of Wands. Okay. Parang meron kayong hindi makakayanan na problem dito na kayo na lang yung iiwas. Lalayo na lang kayo. Ayan po yung pinapakita. Pero kasi itong paglayo mo na to, ito yung best decision na gagawin mo. So, pwedeng may mga puputulin ka dito na mga connection. Pagbabago. So, more on ang issues din dito, Gemini, is about sa lupa. About sa bahay. Pwedeng good, sabi ko nga sa inyo, pwedeng ito yung best decision na gagawin ninyo. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng makakakuha na kayo ng sariling bahay, sariling lupa. Meron naman yung iba po sa inyo dito is pwede na toxic pala dyan sa lugar ninyo. Kaya feeling mo, hindi umuunlad yung life mo. Kailangan mo lang palang umalis. So, dun sa pupuntahan mo, sa lilipatan mo, mas maganda po yung energy. Check natin. Okay, mga bagay na ma-explore mo. We have 10 of Cups. Pwedeng mas magkakaroon po kayo ng time with your family. Mas makakapag-bonding kayo. Kaya din siguro may pinapakita sa inyo or may nasabi ako kanina sa inyo na may mga short trips kayo dito. May mga mabilisan kayong pag-alis. Ganun po. Bonding time with your family. 7 of Pentacles.
May growing of ano din dito ha, investments, money para po sa inyo. So pwedeng itong pag-grow ng money ninyo, kasama mo dito yung family mo. So pwedeng may mga madidiscover kayo na pwedeng pagkakitaan. Two of Wands. Meron bang gustong mag-abroad dito? Or nasa abroad na kayo, gusto nyong lumipat ng bansa, mag-cross country? Meron po dito, yung iba sa inyo, yun yung pagbabago na kakaharapin ninyo ngayong 2025. So, ano po ha, may pag-alis talaga kayo dito, may mga ile-let go kayo na mas magiging magaan po para sa inyo, na mas magiging maganda yung life ninyo. Kaya huwag kayong manghihinayang. Tignan natin. Ano pa yung mensahe? Okay, pagdating naman po sa mental health po ninyo. Kamusta naman ang mental health ni Gemini Spirit Guide? We have the moon. May confusion kayo dito. Tingnan natin. Ayun, unbalance po yung inyong root chakra. Kaya, parang lagi kayong nagdadalawang isip. Parang wala kayong kapanatagan. Two of Cups. Pwede rin kasi yung tao na nagbibigay sa'yo ng anxiety na to is karelasyon mo. Basta malapit sa puso mo. Tingnan natin. Pagdating naman po sa emotional muna tayo. Sa emotional health mo, we have the Emperor. Okay naman yung emotional health ninyo. Actually, nakokontrol ninyo eh. Actually, meron nga dito, Gemini, no? Yung iba sa inyo, ano kayo? Meron kayong pagka-manipulative. Pag may nirequest kayo, hindi makakatanggi sa inyo yung ibang tao. So, sa emotional health ninyo, kontrolado nyo naman po siya. Kaya nyo siyang kontrolin. Meron lang talaga yung iba sa inyo. Balance nyo yung ano ninyo, yung root chakra ninyo. Tingnan natin para even your mind, no? Yung mga decisions po ninyo or yung mental health ninyo, maging okay din po siya. Tingnan natin. Pagdating naman sa, ano yun? Sa physical health mo naman, we have 9 of Pentacles. Ayun. Dapat yata kayo mag-ayos ng insurance eh. 'Di ba sabi ko kanina yung sa meditation ko is 3 times yung iba sa inyo pwedeng mapabalik-balik sa hospital. Hindi ko nga lang alam kung kayo ba yon. Pero ayan po, paghandaan nyo po yung inyong yung inyong emergency funds. Maghanda po talaga kayo. Kasi meron dito pwedeng lifetime na. Di ko alam kung may nagda-dialysis dito. And for some of you naman po, dahil nga, di ba, meron din ako nasabi about PCOS. Ayan, lumalabas kasi siya dito. Tapos ito din, ayan, yan. So, yun po, pwedeng meron kayong iinumin na gamot. So, hindi naman kayo makakapagpa-OBGYN, makakapagpa-OB-GYN pag wala po kayong budget, di ba? So, budgetan nyo po ito. Sa spiritual naman, spiritual gifts. Okay, spirit guide, spiritual gifts naman po. Spiritual gifts po ni Gemini. Chakra work. Diba? Sinasabi ko nga sa inyo, unbalance yung root chakra po ninyo. So, sabi dito, you're being called to examine and uncover the energy imbalances and blockages of the chakra system with the goal of healing and spiritual awareness. You do your research about po sa chakra. Paano nyo ba i-heal ang bawat chakra po ninyo? Kaya din siguro, pwedeng ma-activate nyo nga talaga na yung inyong third eye. Kaya medyo mag-iingat lang din po kayo. Pag-aralan nyo po muna pong mabuti bago kayo mag-try ng something or bago kayo mag-experiment. Tingnan pa natin. We have psychometry. Sabi dito, you're being called to sense and read the vibration of objects and people through touch to connect to memories of the past. So, pag hinawakan ninyo, pwedeng may nagpa-flashback sa inyo na mga nangyari dun sa lugar na yun. Pag may isang tao, meron siyang dinadala na mabigat, pwedeng napipick up nyo pag nahawakan nyo siya. No? Nafe-feel nyo yung pinagdadaanan ng tao na yun. Or even mga bagay
Okay. So, yung iba sa inyo, malakas talaga pakiramdam po ninyo. Nag-goosebumps na naman ako dito. Actually, mag-isa lang ako sa bahay ngayon. Kasama ko lang yung 2 pusa. So, ayun. Tignan natin. So, throwing bones. You're being called to explore bones casting, to commune with the spirits of the elder and ancestors for messages of healing and wisdom. Ayan po. I don't know kung makakakita kayo ng mga bones. Kahit ano man po yung bones ng, hindi man siguro tao. Pero ayan po, parang mafa-fascinate kayo, ganyan. Ayan, pag-aralan nyo po. Pwedeng this time, no? Tas feng shui, ayan pa pala, lumalabas din siya. Pero no, I'm being called na ilabas itong card na to para sa inyo. You're being called to explore the subtle energies or people and places that affect those in the environment for balance and healing. So, samahan nyo din yan. Ayan nga, magkakadugtong talaga. Ito, yung dalawa na to, yung chakra mo at saka yun. You can use also feng shui din. Meron kayong kailangang i-balance sa life po ninyo. Hindi lang yung chakras mo, even sa bahay po. So, itong year na to, pwedeng you can explore this, this gifts of yours. Yes po. Kaya, pag-aralan nyo po. Tignan natin. Pero bago pala yan, kuhanin muna natin to. Tanggalin muna natin and para makita natin yung ibang mga cards. Hindi siya masyadong magulo ba. Nagkakagulo dito sa table natin. Tignan natin kung ano pa yung ibang mensahe para sa'yo. Ngayong 2025. Okay, pagdating naman po sa bahay, sa pamilya. Ano po ang mensahe ngayong 2025? Ano po ang ganap? We have King of Pentacles. 5 of Cups. Knight of Wands. So, nakikita ko kasi agad dito, no? Either may tito ka, uncle, no? Na mayaman siya. So, parang easy lang sa kanya na, yun nga, kasi diba, nakita ko din dito, parang may aangkin nga po sa lupa ninyo. So, ayun. Kung meron lang naman kayong ganito, no, sa pamilya, may isa Kim, gahaman pala, na kamag-anak, ayun po. Pwedeng pagsisihan nyo na pinagkatiwalaan nyo yung tao na to. Meron din naman dito sa family members mo, or pwedeng ikaw, depende kung sino yung tao na to, na parang nagsisisi siya na tumulong siya sa family. O merong mapanumbat, Gemini. May nagiging mapanumbat dito na family members. Check natin sa friends naman. We have 4 of Cups. Meron tayo ditong Strength. Okay, some of you, pwedeng friend nyo yung dadalawin nyo sa hospital 3 times. 4 of Swords. Ayan. Mukhang friend nyo to. Pwedeng may sakit siya. I mean, meron na talaga siyang existing na sakit. Pero pwedeng lalala ngayong 2025. A friend of yours. Yun yung pinapakita dito. Parang kasi, gusto niya pang lumaban, pero pwedeng yung katawan niya, yung isip niya, lumalaban pa yung katawan niya, pwedeng hindi na tinatanggap ng katawan niya yung, kunwari, mga gamot, ganyan. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe. So, ayan, medyo malungkot yung energy na to pagdating sa kaibigan. Tingnan natin, pagdating naman po sa work. Kamusta naman ang work environment? We have the Sun. So, maganda naman po ang work environment ninyo. Madaming good news pagdating sa trabaho. 10 of Swords. Ayan, meron dito ay pwedeng mare-regular po kayo. Pwedeng ma-promote kayo dito. May pipirma ng kontrata. Tingnan natin yung co-worker mo naman. The Hierophant.
Hindi ko alam kung mga mas older sa'yo yung ano, mas matatanda sa'yo yung mga coworkers mo. Knight of Swords. Pero mas, ano pa, maliliksi pa sila. Yan yung nakikita ko dito. Or sabihin natin, pwedeng may matagal ka ng mga katrabaho. I mean, matatagal na yung mga katrabaho mo dito sa work. Mas nauna pa sa'yo. Pero, ano pa rin sila. Alam mo, yung gusto pa rin talaga nila yung ginagawa nila. Parang ngayong 2025, wala ka masyadong maririnig na reklamo coming from them. So, healthy environment naman to. Yung mga coworkers mo, okay din naman sila. Check naman natin kung may nagdadalawang isip po dito, kung magstay pa ba kayo or aalis na kayo sa trabaho. Tignan natin. Nagdadalawang isip talaga kayo. Balance nyo lang talaga yung ano nyo, yung root chakra ninyo. Unbalanced talaga siya. 3 of Cups. Baka meron lang dito nagyayaya sa inyo, ha? Pag-isipan nyo ring mabuti. Sige, bunot pa tayo ng isa pa. Knight of Pentacles, okay. Nagdadalawang isip lang kayo, pero yung iba po sa inyo, pwedeng, wala na talagang, wala na kayong makikitang ano dito, growth pagdating dito sa inyong career, sa current career niyo. So, yung iba sa inyo, okay lang naman daw kayo na maghanap na ng ibang trabaho. Sa mga may loans, maglo-loan dyan, may inaayos na papers, visa, exam, check po natin kung yan ba ay mag-grant sa inyo. Yes na yes po. Mag-grant po talaga siya. Pasok na pasok po. Sa target time, sa target date, month ninyo. Congrats! Tingnan natin sa business naman. Energy. 3 of Pentacles. Maganda rin po ang energy pagdating dito sa business. Ayan. Meron tayo ditong 3 of Pentacles. So, pwedeng tulong-tulong kayo dito. Alam mo yun, parang synchronize yung kilos ninyo. Ikaw, mga co-workers mo, mga staffs mo, tas supplier, even yung mga, yung mga clients ninyo, nakikisama talaga sila. So, ayan po. Tignan natin. Overall sales this year. Ang ganda. Sulit po lahat ng pagod ninyo dito. Some of you pwedeng maka-acquire talaga kayo ng land or anumang makakabuti sa ninyo, sa business po ninyo. Gamitin nyo lang talaga wisely yung inyong kikitain dito sa negosyo. At mas lalago pa po yung inyong negosyo. Sa mga nalulugi naman yung negosyo, tignan natin. Give up na ba or pagpatuloy mo pa? The Fool. 3 of Wands. Okay. The Empress. Alagaan nyo pa po. Kaya pa. Kaya nyo pa siyang mahabol. Kaya nyo pang palakasin ulit yung negosyo po ninyo. Pwedeng this 2025, makabawi na yung iba sa inyo. Kaya wag muna po kayong sumuko. Bigayin nyo pa yung 2025 na to para sa inyong negosyo kasi makakabawi po kayo. Tingnan natin. Pagdating naman sa love life. So, alisin muna po natin ito ulit. Okay. Pagdating naman sa love life, spirit guide. Sa love life naman po ni Gemini. Love life po ni Gemini, spirit guide. We have passion. Keep the flame of passion alive. It's the heartbeat of love. Ayan. So, maganda ang energy na pinapakita dito sa inyong love life. But let's see. Spirit guide, ano pa po ang mensahe? Love potion. Open your heart to truly feel the magic of love. Okay? Maganda ang love life ng karamihan sa inyo. Gemini, ngayong 2025. So, iba sa inyo, hindi po kayo nagagayuma. Yan kasi iniisip ng iba sa inyo.
Okay, nagmahal lang po talaga kayo or mahal nyo lang talaga yung person na ito, na kung sino man yung ka-deal ninyo or makaka-deal po ninyo. Pero hindi ko po nakikita na kayo po ay nagagayuma. Tingnan natin. At sinasabihan din kayo dito ha, na wag po ninyong, yun, di ba sabi ko nga yung iba sa inyo medyo may pagka-controlling kayo. Huwag nyo po masyadong kontrolin through gayuma. Okay? Through gayuma yung inyong person. Baka kasi may makaisip sa inyo eh. Tignan natin sa mag-ex. Tignan natin kung ano pa. Ex-BF, ex-GF, ex-mag-asawa. May magkakabalikan pa ba dito na mag-ex? The Star. Meron pa. Ayan, may hopes pa itong relationship ninyo. Some of you, hindi nyo nakikitaan na may hopes pa to. Pero meron pa po. Meron pang pag-asa na magkabalikan kayo ng person mo, ng asawa mo. Sa mga magkarelasyon, BF-GF naman po, kamusta po ang energy? We have the World, mukhang may celebrate kayo dito. Queen of Swords, huwag ka nang mainip. May plano na yung person mo. Yan, Queen of Pentacles. Pero mukhang may tumututo lang dito. Parents niya, nanay niya, ganun. Pero may plano naman po yung person mo, no? Ayan. Love nyo naman talaga yung isa't isa. Kaya kung sino man yung tumututol na to sa relasyon ninyo para mag-level up or next phase na ng relationship, wala pong magagawa yung tao na yan. Na, madadelay lang niya siguro, pero mangyayari pa rin yung mga plano ninyo ng person mo or kung ano man yung pinaplano dito ng person mo para sa inyong relationship. Check natin pagdating naman sa mga mag-asawa. Kamusta po? King of Swords. Yan, meron dito, hindi ba palas salita yung asawa nyo? Parang, ano ba, hindi siya malambing through words, pero sa actions naman, pwedeng okay naman siya. We have 3 of Swords, pero meron dito. Oh, meron dito, may third party. Yun, kaya yung iba sa inyo, baka nafe-feel nyo, nagbabago na. Meron talaga dito, nagbabago kasi may third party, oh, naguguluhan. The High Priestess. Some of you, kung ano yung makakabuti sa inyo, kung pakikipaghiwalay towards your asawa, pwedeng yun yung gawin ninyo. Pero meron dito, ano ba, magiging matalino po kayo eh. So, kung maganda yung financial nitong person mo, nitong asawa mo, ayaw mo na iba yung makinabang, kailangan kayo lang ng mga anak mo. So, for some of you po, hindi nyo iiwan yung taong to. Pero hindi ko nakikita na babalik kayo sa dati. So, pag-isipan nyo talagang mabuti yan. Tingnan natin sa mga single mom at single dad. We have 8 of Swords. Okay, may takot na yung iba sa inyo dito. Page of Swords. Napaka-mabusisi po ninyo. If ever man, no, may tao na darating sa life ninyo dito, as in, napaka-curious po ninyo. Napakadami yung tanong na pwedeng ma-turn off yung tao na nagkakagusto po sa inyo because sa mga tanong po ninyo. So, kung na-turn off kagad yung tao na yan, no, ibig sabihin lang yan, di kayo same frequency. Okay lang, palayain mo na agad yung tao na yan. Bigay mo na yun sa iba na mas deserve niya. Okay? Oo, kasi kung sa tanong-tanong pa lang, na-offend na yan. Ikaw naman kasi nagiging honest ka lang dito. Gusto mo direct eh. Ayaw mo na may tinatago sa'yo kasi nga yung iba sa inyo may trust issues kayo dito. So, wala pa ako nakikitang relationship dito. Pwedeng hindi siya mabuo. Sa mga byudo at byuda naman, okay? Sa mga byudo at byuda na single. The Wheel. Ayan po. Actually, yung mga byudo at byuda natin na single, pwedeng may makilala kayo, pero mas maganda po kasi yung kaperahan ninyo ngayon eh. Oo. Tignan natin ha kung meron bang paparating. Judgment. Meron nga. Ayan po. Meron paparating naman para sa inyo. Pero yung iba kasi sa inyo, pwedeng, na kung, as in ha, kayo mismo yung nagbablock dun sa paparating para sa inyo. Wala talagang darating, pero maganda po yung kaperahan ninyo. Sa mga ano naman, sa mga in a relationship naman ng mga byuda at byuda. We have 8 of Cups.
The Magician, 8 of Wands. So, meron dito magsasama na yung iba sa inyo. Yes, next phase na po ng inyong relationship. Pwedeng may magpakasal dito kung gusto nyo pa pong magpakasal. So, ito yung lucky numbers nyo. So, sulat ko at tingnan natin kung ano ba yung mapipick up natin. Okay, Spirit Guide. We have number 9, 38, 34, 13, 27, 9, 38, 34, 13, 20, and 7. Yan po yung inyong lucky numbers. At ang lucky color mo naman ay pink. Yes, pink and red. Parang red-orange na siya eh. Ganon. Pink at saka red-orange. Yan po yung inyong lucky colors. At ang lucky day mo naman ay Tuesday and Monday. Hindi pa pinagsunod, no? Tuesday and Monday. Monday and Tuesday. Yan po yung inyong lucky days. Ngayong 2025. Actually, madaming mangyayari mga good things sa inyo ng mga araw na yan. So, ayan lang po, Gemini. Maraming salamat. At again, kung feeling niyo hindi para sa inyo yung mga mensahe dito, lipat po kayo sa ibang, ibang sign ninyo. At claim nyo na po yung mga positive energies naman dito sa ating reading, Gemini. Ingat po and more blessings to come. Siksik, liglig at umaapaw na blessings para sa inyo ngayong 2025.